Yan simula ng pangarap bilang manunugis ako si Elias. Isang simpleng binatang lumaki sa gilid ng kabundukan sa probinsya ng Quezon. Tahimik ang buhay namin noon, bakas ang kababaan ng loob sa bawat pamilya sa aming baryo. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga gabi na hindi namin maintindihan kung bakit may nawawalang hayop o kung minsan tao. Minsang bata pa ako, nakita ko kung paano dinala ng aking ama ang bangkay ng isang matandang lalaki na kinapos ng hininga sa gitna ng gabi. Bukang bibig noon ng lahat, aswang ang may gawa. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa isang batang puno ng takot, naging binatang uhaw sa katotohanan. Nang ako'y 18, umalis ako sa aming baryo. Lumuwas ako at pumasok sa isang lihim na samahan ng mga taga-sugpo ng mga nilalang ng dilim, mga manunugis. Isang grupong pinamumunuan ng mga taong may kaalaman sa mga engkanto, maligno, tikbalang, at higit sa lahat mga aswang. Sa loob ng 5 taon, sinanay kami sa lahat ng klase ng armas, kutsilyo, itak, bala na may basbas, at langis na galing sa itim na ugat ng punong kamatayan. Itinuro rin sa amin ang kasaysayan ng mga nilalang, kung paano sila namumuhay, paano sila manghuli at paano sila pumatay. Ngunit sa lahat ng pagsasanay, isang bagay lang ang hindi itinuro sa amin, paano kung ang nilalang ay hindi umaatake, kundi umiibig. Sa ika-6 na taon ng aking pagiging manunugis, nabigyan ako ng unang solo na misyon, magtungo sa Sitio Liwanag, isang malamig ang simoy ng hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko habang palapit sa lugar. May mga kasamang tanong sa aking dibdib, kaya ko na kaya mag-isa? Paano kung totoong ang pugad ito ng mga nilalang? Paano kung ito na ang katapusan ko? Pagdating ko sa Sitio Liwanag, sinalubong ako ng katahimikan. Kinagabihan, habang ako'y nagpapahinga, nakarinig ako ng mahihinang yabag sa labas ng aking kubo. Mabagal, tila naglalakad ng dahan-dahan ang isang pero halatang kasinungalingan. Habang ako'y naglalakad sa gilid ng gubat, muling nagpakita ang anino. Isang figura ng babae, halos lumulutang sa pagitan ng mga puno. Hindi ako nakagalaw. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya tumakbo. Tumingin lang siya sa akin at ngumiti, bago naglaho sa anino ng mga punong kahoy. Muli, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi iyon ordinaryong nilalang. At higit sa lahat may gabi na noon, mga bandang 10:00, habang ako'y naglalakad sa tabing ilog upang tingnan kung may kakaibang galaw sa paligid. Tahimik ang tubig, pero may malamig na ihip ng hangin na biglang humampas sa batok ko. Huminto ako. Naramdaman ko na naman ang presensya. Hindi ito basta pakiramdam lang, para itong biglang pagbigat ng paligid, parang may tumigil na oras. Tumingin ako sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala rin. Pero paglingon ko sa aking likuran, tumigil ang paghinga ko. Naroon siya. Ang babae sa panaginip ko. Nakasuot ng manipis na puting damit, nakalugay ang buhok, mapuputi ang balat, ngunit malamlam ang mata. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya nagsasalita. Pero ramdam ko ang tindi ng titig niya sa akin, parang tumatago sa laman at buto. Humawak ako sa aking kutsilyo, handa sa kung anumang posibleng mangyari. Ngunit hindi siya umatake. Ngumiti lang siya, isang ngiting malamig pero hindi mapanganib. Isang ngiting para bang pamilyar. Tila may mensaheng gustong iparating. Maya-maya lumingon siya sa kagubatan, saka mabilis na naglaho sa dilim. Hindi ako nakagalaw agad. Para akong naengkanto. Tinitigan ko ang kawalan kung saan siya nawala. Gusto kong habulin siya pero may boses sa loob ko na nagsasabing, wag muna. Kinabukasan, bumalik ako sa baryo at tinanong ang matandang albularyo ng sityo na si Lolang Tanda. Isa siya sa ilan na hindi umiwas sa akin. Lola, tanong ko, may alam po ba kayo tungkol sa isang babae na maputi, mahaba ang buhok, at laging nasa tabi ng kagubatan? Hindi agad sumagot si Lola. Tumitig siya sa kawalan, sa kadahan-dahang nagsalita. Kung siya ang iniisip ko, matagal na siyang alamat dito. Isa siyang aswang pero hindi katulad ng iba. Hindi siya pumapatay ng walang dahilan. Hindi siya nagugutom sa karne ng tao. Pero may isang bagay na mas mapanganib sa kanya, kaysa sa kagutuman, ano po yon, tanong ko. Pag-ibig. Nanlamig ang katawan ko. Pag-ibig. Tumango si Lola. Noong araw, may isang manunugis din na napadpad dito. Baguhan, matapang, idealistang kagaya mo.
Ayon sa kwento, nahumaling ang aswang na babae sa kanya. Sinundan niya ito, pinanood sa gabi, pinrotektahan pa mula sa ibang aswang. Pero nung inamin niya ang damdamin niya sa lalaki natakot ito. At pinatay siya. Nanahimik ako. Parang gumulo lalo ang isip ko. At ngayon, multo na lang ba siya? Umiling si Lola. Hindi. Nabuhay siyang muli ngunit sa bagong anyo. Mas maingat. Mas mapanlikha. Hindi na siya basta umaatake. Pinagmamasdan na lang niya ang mga tulad mo, inaantay kung sino ang magiging susunod na gusto niya. At kapag nahanap niya, hindi siya tumitigil hanggat hindi ito kanya. Muling nagbalik sa isip ko ang mga titig niya kagabi. Ang ngiti. Ang biglang pagdampi ng malamig na hangin. Hindi lang ako pinanood, pinili niya ako. Mula noon, mas lalo akong naging alerto. Sa bawat kilos ko, naroon siya, hindi nagpapakita pero ramdam. Parang anino sa dilim. Nagsimula ring dumalas ang panaginip ko. Sa panaginip, kasama ko siya sa loob ng gubat, nakaupo sa ilalim ng buwan, nakatingin lang sa akin, habang may ngiting hindi ko maipaliwanag. Hanggang isang gabi, habang ako'y naglalakad patungo sa kabundukan upang silipin ang mga bitag ko sa mga aswang, muli siyang nagpakita. Pero sa pagkakataong ito, nagsalita siya. Elias, mahinang boses, halos bulong. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Nanlaki ang mata ko. Sino ka ba talaga? Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya ng kaunti. Hindi mo ba ako naaalala? Naalala, tanong ko, naguguluhan. Tumitig siya sa akin. Hindi ito ang una nating pagkikita. Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Bata ka pa noon. Sinubukan ko ng lumapit. Sa ilalim ng puno ng sampalok sa likod ng bahay mo. Pero pinalayas ako ng ama mo, akala niya susunggaban kita. Nanginginig ang kamay ko. Tinatamaan ako ng matagal ng alaala. Isang gabing umiyak ako, sabi ng ama ko, may babaeng umaaligid sa paligid. Pero wala akong nakita noon. Bata pa ako. Ikaw yon, bulong ko. Tumango siya. At ngayon ikaw na ang lumapit sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Galit ba? Takot? O awa? Hindi kita sasaktan, dagdag niya. Gusto lang kitang makilala muli. Bago pa ako makasagot, bumalik siya sa dilim. Para lang multo, isang aninong walang tunog. Naiwan akong nakatayo, nangangatog, puno ng tanong sa isip. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako nagtanong sa mga tao. Sa halip, sinubukan kong magmasid. Hinayaan ko ang sarili kong lapitan niya. Tila nagsimula na kaming mag-usap, hindi sa salita, kundi sa damdamin. At habang tumatagal, unti-unti kong naunawaan. May puso pala ang mga halimaw. At minsan, mas totoo pa ang puso nila kaysa sa mga taong tinuturing nating normal. Hindi ko na maikakaila sa sarili ko. Araw-araw na lumilipas sa Sitio Liwanag, mas lalong lumalalim ang koneksyon ko sa aswang na babae. Bawat gabi, nagkikita kami sa gubat, minsan walang imikan, minsan may kaunting palitan ng salita. Pero sa bawat sandaling kasama ko siya, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, kaginhawahan. Siya raw ay si Salome. Isang pangalang dati maririnig lang sa mga lumang kwento ng mga matatanda. Sa alamat ng sitio, si Salome ay isang kinaligaw na kaluluwa, babae raw na niloko ng mga tao at isinumpa ng albularyo matapos niyang mapagkamalang mangkukulam. Tumakbo raw siya sa gubat at hindi na bumalik. Sa pagdaan ng panahon, pinaniniwala ang naging aswang, ngunit kakaiba siya. Hindi siya ganid. Hindi siya uhaw sa dugo. Uhaw siya sa pag-unawa. Ayon sa kanya, napakaraming taon siyang naghintay ng taong hindi agad husga. At ngayon daw, narito na ako, isang baguhang manunugis na hindi agad sumugod, kundi nakinig muna. Pero hindi ako dapat madala sa emosyon. Isa akong manunugis. Sanay akong huwag hayaang manaig ang damdamin sa gitna ng tungkulin. Ngunit habang pinagmamasdan ko si Salome, habang nakikinig ako sa mga kwento ng kanyang kabiguan, galit at pag-iisa, unti-unti kong nararamdaman hindi siya ang halimaw sa kwentong ito. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng punong balete, bigla siyang nagtanong. Elias, kung wala kang misyon, mananatili ka ba rito? Sa tabi ko? Napatigil ako.
Hindi agad nakasagot. Hindi mo kailangang magsinungaling, dagdag niya. Sanay na akong masaktan. Lumingon ako sa kanya. Hindi kita gustong saktan, Salome. Pero hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Tahimik siya. Tumayo at tumingin sa langit. Alam ko. Kaya nga gabi-gabi kitang sinusundan. Baka sakaling sa bawat tingin mo sa akin, may sagot akong marinig. Kinabukasan, sinubukan kong umiwas. Hindi ako pumunta sa gubat. Nilibot ko ang baryo, kinausap ang ilang matatanda, at sinubukang balikan ang totoong dahilan kung bakit ako narito. Ngunit kahit saan ako tumingin, siya ang laman ng isip ko. Parang may iniwang anino sa bawat sulok ng lugar. Doon ko naisip, paano kung hindi lang ako ang nakakapansin sa kanya? Nagpunta ako kay Kapitan at kinausap siya ng masinsinan. Kilala niyo po ba si Salome? Tanong ko. Napatingin siya sa akin, kita sa mga mata ang kaba. Bakit mo siya hinahanap? Tanong niya. Gusto ko lang pong malaman ang totoo. Lumapit siya sa akin, marahan ang tinig. Matagal na naming piniling kalimutan ang pangalan niyang iyan. Dahil tuwing binabanggit, may nawawalang isa sa amin. Hindi siya pumapatay pero tila sinusumpa ang mga tumatangkang lapitan siya. Naranasan niyo na po ba siyang makita? Hindi ko siya nakita pero ang tatay ko. Manunugis din siya noon. At alam mo kung ano nang nangyari sa kanya? Tumigil siya saglit, saka muling nagsalita. Hindi siya napatay ng aswang. Hindi rin siya kinain. Pero umalis siya sa samahan. Iniwan niya ang pamilya namin. Sumama raw sa kagubatan sa babae. Nanindig ang balahibo ko. Ang pangalan ng tatay ko ay Elias din. Bigla akong natigilan. Tila tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung anong klaseng biro ng tadhana ito. Pero malinaw sa akin, hindi ako ang unang Elias sa buhay ni Salome. Muli akong bumalik sa gubat. Tinawag ko siya. Salome! Maya-maya, lumitaw siya mula sa lilim ng mga puno. Nakasuot siya ng pulang saya, tila mas maaliwalas kaysa sa dati. Bakit mo ako tinatawag? Tanong niya, may bakas ng lungkot. Salome, anong ugnayan mo sa tatay ko? Hindi siya agad sumagot. Dumiretso siya sa tabi ko at tumingin sa lupa. Ang tatay mo siya ang unang taong naniwala na hindi ako masama. Lumuluha na siya. Mahal ko siya. Pero may pamilya siya. Kaya umalis ako. Pero hindi ako lumayo dahil ikaw ay bahagi ng kanya. At ikaw lang ang natitirang paalala sa taong iyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, nanginginig. Dahil alam kong hindi ka maniniwala. At ayokong mawala ka tulad ng pagkawala niya. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng logic, lahat ng training ko bilang manunugis. Wala akong armas. Wala akong basbas. Wala akong plano. Ang meron lang ako ay ang bigat ng damdaming hindi ko inaasahang mararamdaman sa isang nilalang na dapat ay kaaway. Salome, hindi kita kayang saktan. Ngumiti siya sa kabila ng luha. Alam kong darating ang sandaling pipiliin mong sundin ang puso mo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Malamig pero hindi nakakakilabot. Pero sana, bago ka gumawa ng desisyon, alalahanin mong ako ay hindi halimaw dahil gusto ko. Ako ay naging halimaw dahil sa sakit, sa pag-iisa, at sa pagmamahal na tinanggihan. Mula nang isiwalat ni Salome ang ugnayan niya sa aking ama, tila biglang nabuksan ang isang pinto ng mga alaala, mga alaalang matagal nang nakabaon, mga tanong na hindi ko kailanman binigyan ng pansin noong ako'y bata pa. Noong gabi ring iyon, hindi ako agad nakauwi sa aking tinutuluyan. Tahimik kaming naupo ni Salome sa ilalim ng puno ng balete, at doon niya unti-unting isinalaysay ang buong kwento, ang kwento ng isang pag-ibig na itinakwil ng lipunan, ng isang halimaw na hindi piniling maging halimaw. Ang ama mo si Elias F.C., panimula niya, ay hindi lang basta isang manunugis. Isa siyang taong may puso, taong marunong makinig, marunong magmahal. Ayon kay Salome, halos 3 dekada na ang nakalipas nang unang dumating ang aking ama sa Sitio Liwanag. Noon daw ay binata pa ito, puno ng pangarap at gaya ko, baguhang manunugis. Katulad ko rin, ipinadala siya rito upang hanapin at patayin ang isang nilalang na diumano'y nangunguha ng mga bata. Ngunit nang matagpuan ng ama ko si Salome, hindi halimaw ang nakita niya, kundi isang babaeng sugatan, puno ng takot at halos wala ng lakas.
Ayon kay Salome, inalagaan siya ni Elias Etsy habang siya'y nagpapagaling. Nagtago ito sa mga kagubatan at lingid sa kaalaman ng iba, nagtagal sila roon ng ilang buwan. Sa mga panahong iyon, unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Nabuo ang isang pagmamahalan sa pagitan ng tagasugpo at ng nilalang. Ngunit hindi ito pinayagan ng kapwa nila mundo. Binalaan ko siya, ani Salome, na darating ang araw na kakailanganin niyang pumili. At nang dumating ang mga kasamahan niya para siya ibalik, pinili niyang umalis ngunit hindi niya ako pinatay. Iniwan niya ako para sa iyo at sa iyong ina. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Takot? O awa? Hindi ko siya sinisisi, dagdag ni Salome. Alam kong hindi ko siya pwedeng angkinin. Pero nang mabalitaan kong may anak siya at ikaw ay ipinangalan sa kanya, alam kong balang araw, ikaw ang magiging daan para tuluyang matapos ang kwento namin. Napatingin ako sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sumpa ko ay hindi ko mapapawi hanggat hindi ako tunay na naunawaan. Hanggat walang tao na titingin sa akin bilang ako at hindi bilang halimaw. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang sinabi, pero hindi lang ako ang mailihim, Elias. Pati ang ama mo. Kinabukasan, agad akong bumalik sa baryo. Dinala ko ang isang matandang larawan na nakuha ko mula sa bowl ng dating kapitan, larawan ng grupo ng mga manunugis na bumisita sa Sitio Liwanag dekada na ang nakaraan. Isa roon ay kamukha ng aking ama. Nagtungo ako sa matandang albularyo, kay Lolang Tanda. Nang ipinakita ko ang larawan, napatitig siya sa isang lalaki roon. Siya nga yon, bulong niya. Si Elias Etsy, naalala ko pa, maraming babae ang humanga sa kanya. Pero isang araw, bigla siyang nawala. May mga bulong-bulungan na sumama raw siya sa isang nilalang. Pero walang nagpatunay. May kopya ba kayo ng tala ng mga manunugis noong panahong iyon, tanong ko. Tumango si Lola. Kinuha niya ang isang lumang aklat at ipinakita sa akin ang talaan ng mga misyon. Doon ko nakita ang pangalan ng aking ama at ang kanyang huling misyon, neutralisahin ang aswang sa Sitio Liwanag. Ngunit sa tabi ng tala, may nakasulat sa pulang tinta, misyon hindi natapos. Operatibo otomatikong tinanggal ay samahan. Doon ko lang tuluyang naintindihan. Hindi iniwan ng ama ko si Salome dahil sa takot. Iniwan niya ito para protektahan at upang ako ay mabuhay sa isang mundong hindi puno ng kaguluhan. Bumalik ako kay Salome ng gabing iyon. Totoo nga ang lahat, sabi ko. Tumango siya, mapait ang ngiti. At ngayon, nasa iyo ang pagpapatuloy ng kwento. Nasa iyo kung ulitin mo ang pagkakamaling ginawa ng ama mo o babaguhin mo ang tadhana. Tinitigan ko siya. Sa kanyang mga mata, hindi ko na nakita ang anyo ng isang halimaw, kundi ang imahe ng isang babaeng sugatan, pagod at uhaw sa kapayapaan. Salome, wika ko, hindi ko alam kung paano matatapos ang kwento natin. Pero isa lang ang sigurado ako, lumapit ako sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita kaaway. At sa unang pagkakataon, lumuhod si Salome sa lupa, lumuluha, at ang kanyang tinig ay nagmula hindi sa isang nilalang ng dilim, kundi sa isang pusong matagal nang nakapiit sa dilim ng nakaraan. Salamat, Elias, dahil kahit sandali lang, pinili mong makinig. Akala ko'y unti-unti nang magkakaroon ng katahimikan sa Sitio Liwanag. Sa kabila ng madilim na katotohanan ng aking natuklasan, na ang aswang na hinahanap ko ay may ugnayan sa aking ama, at siya ring nilalang na tinatawag na Salome, naramdaman kong nagsisimula ng luminaw ang lahat. Ngunit mali ako. Sapagkat ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nahihimbing, may dumating na di inaasahan, isang grupo ng mga aswang, hindi basta pangkaraniwang nilalang, kundi mga pinunong aswang mula sa kabilang bundok. Mga nilalang na nanumpang babawiin si Salome mula sa piling ng mga tao. Dahil sa pagiging di malambot daw ni Salome, isinumpa siya ng kanyang dating katribo. Ayon sa kanila, ang paglapit niya sa akin ay isang paglapastangan sa batas ng kanilang lahi. Ang isang aswang ay hindi dapat umiibig sa tao, lalo na't manunugis. Sa mata nila, si Salome ay isang traidor. Ilang oras bago maghating gabi, isang kakaibang ingay ang gumising sa akin. Parang ungol ng hayop, halakhak na mahaba, at mga yabag na parang gumuguhit sa bubong ng mga bahay.
Mabilis akong tumayo, kinuha ang aking kutsilyo, langis, at kwintas na may basbas, at lumabas. Paglingon ko sa paligid, nakita kong gising na rin ang ibang taga-sityo, nagsisigawan, may ilan ng sugatan, at ang ilan ay tila wala sa sarili, para bang nasapian. Elias, sigaw ng isang matandang babae. Tulungan mo kami. May mga nilalang sa itaas ng punong mangga. Lumilipad sila. Mabilis akong tumakbo sa itinuturong direksyon, at doon ko unang nakita ang isa sa mga katribo ni Salom, isang lalaki, payat, maputla, may pulang mata at mahabang kuko. Hindi tulad ni Salome, ang aura nito ay mapanira, punong-puno ng galit. Humagikik ito sa ere, sa kabumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bago pa ako makalapit, isang anyo ang dumating, si Salome. Wala siyang takot, ngunit baka sa kanyang mukha ang pangamba. Huwag niyo silang sasaktan, sigaw niya sa mga nilalang. Salome, wika ng pinuno ng grupo, isang matandang babae na may pakpak na parang paniki, ang pagtatraidor mo ay kailangang pagbayaran. Hindi ka nakabilang sa amin. Hindi ko sila tinatraidor, sagot ni Salom. Pinili ko lang ang buhay na hindi puno ng dugo. Isang aswang na umiibig sa isang tao. Halakhak ng isa. Nakakahiya ka. Nangako ako noon sa sarili kong hindi ako maglalabas ng sandata kay Salome, pero sa mga kasamahan niya, ibang usapan yan. Mabilis kong binasbasan ang aking itak at sinugod ang isa sa mga aswang na pilit umaatake sa isang pamilya. Mabilis ang kilos nila, ngunit sanay na akong makipaglaban. Napatay ko ang isa, tumilapon ang katawan nito sa ilog at naglaho na parang usok. Ngunit sa bawat pagbagsak ng isa, may dumarating pang tatlo. Nagdesisyon si Salome na tumulong. Gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan, kaya niyang magpaikot ng hangin sa paligid at magdulot ng kalituhan, tinulungan niya akong ipagtanggol ang mga taga-baryo. Hindi nagtagal, napansin kong tila siya ang target ng buong grupo ng aswang. Habang ako'y abala sa pakikipaglaban, ilang nilalang ang sumusubok na agawin siya, pero hindi siya sumusuko. Hindi ko na sila pamilya, sigaw ni Salome habang pinipigilan ang isang aswang na bumalot sa lig niya. Ang puso ko ay hindi na sa kadiliman. Maya-maya, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, mas malakas, mas malamig, mas mabangis. Lumitaw mula sa ulap ang isang nilalang na higit pa sa inaasahan ko. Isang lalaking aswang, may itim na balabal, may dalawang sungay sa noo, at ang mata ay tila naglalagablab sa galit. Ako ang tunay na karapat-dapat kay Salome, anya. Ako ang una niyang pinili. At ikaw tao lang na sumingit. Siya sigurano, ang dating kasintahan ni Salome, pinuno ng isang kilalang grupo ng mga mandirigmang aswang. Ayon sa alamat, isa siya sa pinakamabangis sa kanilang lahi, at matagal nang nagtatago sa kabundukan, umaasang muling makukuha ang babaeng nagpaiyak sa kanya. Salome, sigaw niya. Sumama ka sa akin ngayon din o papatayin ko ang lahat ng mahal mo. Tumingin siya sa akin. At uunahin ko siya. Humakbang si Salome, nanginginig, ngunit hindi umiyak. Hindi mo na ako pag-aari, Gurano. Hindi na ako iyong Salome na minahal mo noon. Galit ang pumuno sa mukha ni Gurano. Kung hindi ka magiging akin, wala kang karapatang mabuhay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at biglang bumalot ang kadiliman sa buong paligid. Naramdaman kong ang mga ilaw ng mga bahay ay isa-isang namatay at ang mga tao'y nagsimulang magsigawan. Isa itong ritual ng pagkubkob. Isang uri ng pangkukulam na kayang lamunin ang buong sityo sa loob ng itim na ulap. Elias, sigaw ni Salome. Kailangan natin silang pigilan. Magtulungan tayo, sagot ko. At sa unang pagkakataon, isang aswang at manunugis ang nagsanib puwersa laban sa mga halimaw. Hindi pa man lubos na natatapos ang kaguluhan sa Sitio Liwanag, dumating na ang pinaka hindi ko inaasahang balita. Ipinatawag ako ng punong tagapamahala ng mga manunugis. Ang dahilan? Napag-alamang hindi ko tinapos ang misyon, hindi ko pinatay si Salome, ang itinuturing nilang target na aswang. 2 araw akong binigyan ng palugit. 2 araw upang tapusin ang misyon o tuluyan ng itakwil sa samahan. Magkahalong takot at gulo ang bumalot sa dibdib ko. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng taon ng pagsasanay, lahat ng sakripisyo, mawawala lang ba dahil sa isang nilalang na dapat kong kalabanin, ngunit minahal ko. Lumapit ako kay Salome. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng ilog, tila nahihirapan ding tanggapin ang paparating na paghuhusga.
Darating na ang mga kasamahan ko, wika ko. Tumango siya. Alam ko. Bibigyan nila ako ng pagpipilian, ikaw o ang buhay ko bilang manunugis. Hindi siya sumagot agad. Pinagmamasdan lang niya ang pagdaloy ng tubig. Elias, Anya, wag mo akong piliin kung ang kapalit ay ang buong pagkatao mo. Hindi kita hinihilingang talikuran ang mundo mo. Naiintindihan ko kung ako ang kailangang mawala. Pero hindi na ganon kasimple, Salome, sagot ko. Hindi na lang ito tungkol sa misyon. Hindi na lang ito tungkulin. Buhay na ang nakataya, buhay ng mga tao sa baryo, buhay mo, at pati na rin ang pagkatao ko. Pilit kong iniwasang tumulo ang luha. Sa lahat ng misyon ko, ito ang una kong ninais na hindi matapos, dahil ang katapusan nito ay hindi tagumpay, kundi pagkawala. Naglakad ako sa gubat, nagmuni-muni, at tinanong ang sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging manunugis? Pumatay ng halimaw? O protektahan ang tao? At kung ang halimaw ay hindi nabanta, kundi tagapagtanggol na rin, hindi ba't isa na rin siyang tao sa paningin ng katarungan? Dumating ang gabi. Sa gitna ng plaza ng sitio, nagtipon ang mga tao. Dumating rin ang 3 nakakataas na miyembro ng samahan ng mga manunugis. Suot nila ang mga itim na balabal, may bitbit na mahahabang baston at kwintas na may inskrito ng sinaunang wika. Elias, wika ng isa, batid namin ang iyong ugnayan sa target. Batid din naming hindi mo tinapos ang iyong misyon, at sa halip ay lumalalim ang koneksyon mo sa nilalang. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Opo. Totoo po iyon. Tama bang umiwas ka sa tungkulin, Elias? Tama bang patawarin ang isang nilalang na hindi nananakit ng tao? Isang nilalang na ilang ulit akong niligtas mula sa kapwa niya aswang. Tama bang ituring pa siyang halimaw kung mas marami pa siyang nailigtas kaysa sa atin? Napatingin sa akin ang mga kasamahan ko. Napansin kong may kaunting pagdadalawang isip ang isa sa kanila. Hindi natin tungkulin ang pag-ibig, Elias, malamig na sagot ng pinakamatanda. Tungkulin nating tapusin ang panganib. At hanggat buhay ang aswang na yan, palaging may banta. Hindi ba tungkulin din nating kilalanin kung sino talaga ang panganib, sagot ko. Sa ating pananahimik, mas maraming aswang ang lumaki ang galit. Pero si Salome, tinanggihan niya ang kadiliman. Siya na mismo ang lumaban sa sarili niyang lahi. At sa paningin ko mas manunugis pa siya kaysa sa ilan sa atin. Tahimik ang paligid. Doon lumapit si Salome. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng mga manunugis. Kung buhay ko ang kailangan para manumbalik ang tiwala niyo sa inyong kasama, handa akong tanggapin ang kapalaran ko, Anya, habang nakayuko. Pero huwag niyo siyang saktan. Dahil kahit kailan hindi niya ako ginamit. Minahal lang niya ako at tinulungan. Napatitig ang mga manunugis sa kanya. Ako na hindi na makatiis. Lumapit ako, itinayo si Salome at hinarap ang mga nakatatanda. Kung ang kabayaran ng pagmamahal ay pagkakatanggal ko sa samahan, tatanggapin ko. Pero hinding-hindi ko ipagpapalit ang taong nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagiging tao, ang awa, pagkakaunawa at pag-ibig. Sa huling pagkakataon, tinanong ako ng pinuno, sigurado ka ba sa pipiliin mo, Elias? Tumango ako. Hindi ko itinatanggi ang pagkatao ko bilang manunugis. Pero ngayong alam ko na kung ano ang tunay na halimaw, hindi ko pwedeng itakwil ang isang nilalang na mas makatao pa sa ilan sa atin. Tahimik. Ilang saglit pa, iniabot ng pinuno ang kanyang baston, inilapat ito sa lupa at tumango. Simula ngayong gabi, hindi ka na bahagi ng samahan ng mga manunugis. Ngunit hindi rin ikaw itinuturing naming kaaway. Tumalikod sila at lumakad palayo, iniwan akong kasama si Salome. Sa wakas, malaya na kami. Hindi bilang aswang at manunugis, kundi bilang dalawang nilalang na piniling umibig sa kabila ng mundong puno ng takot. Inakala naming matapos ng pagtanggap ko sa kapalaran, ang pagtalikod ko sa samahan ng mga manunugis at ang pagpili kay Salome, ay makakamtan na namin ang katahimikan. Ngunit ang tadhana, kapag kinakalaban, ay marunong gumanti. At ang kapayapaang inasam namin ay panandalian lamang. 2 gabi pagkatapos kong itakwil ang aking panata, nagsimulang mamatay ang mga hayop sa sitio liwanag. Isa-isang natatagpo ang wala ng laman ang mga kalabaw, manok at kambing, parang sinipsip ng buong buo ang dugo. Ang mga tao muling kinain ng takot.
bumalik ang mga pagdududa. Ayan na naman, sigaw ng isang residente. Ibinigay natin ang tiwala sa halimaw, ito ang kabayaran. Baka siya na ang nagsimula ulit, bulalas ng isa. Baka binigyan lang niya tayo ng panahong makalimot at ngayon gusto na tayong ubusin. Ang mata ng lahat ay nakatingin kay Salome. Alam naming hindi siya ang may gawa, ngunit sa mata ng takot, sapat na ang pagdududa para muling magliyab ang galit ng masa. Hindi siya ang may gawa, sigaw ko. Siya ang una nating tagapagtanggol. Kung hindi siya, sino? Balik ng isang lalaki. Wala namang ibang aswang sa paligid. Ngunit mali sila. Isang gabing maulap, habang kami ni Salome ay nagbabantay sa itaas ng burol, naramdaman naming muli ang malamig na presensya, isang pamilyar na enerhiya na parang pako sa dibdib. Paglingon namin, nakita naming nakatayo sa ibabaw ng isang malaking punong kahoy si Gurano, ang dating kasintahan ni Salome, ang lider ng mga aswang na naghasik ng lagim sa baryo. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang tatlong nilalang, mga babae at lalaking aswang na dating kakampi ni Salome. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay itim na itim, walang puti, puno ng pagkamuhi. Tila ba sinaniban ng matinding put at gutom. Pwede ka pa naming patawarin, Salome, sigaw ni Gurano. Isang salita mo lang, isasama ka naming muli. Ipagpapatuloy natin ang pagiging reyna mo. Hindi ko kailanman pinangarap maging reyna ng kadiliman, sagot ni Salome. Mas pipiliin kong mamatay kaysa muling sumama sa inyo. Kung ganon kamatayan ang kabayaran. Biglang lumipad si Gurano at ang kanyang mga kasamahan. Sumugod silang lahat, diretso sa baryo. Mabilis kaming tumakbo ni Salome, sinubukang harangin sila. Ngunit masyadong mabilis ang mga aswang, tila mas malakas na ngayon kaysa noong una naming laban. Hindi ko nasuot ang kwintas ng mga manunugis. Wala na akong basbas. Pero dala ko pa rin ang aking itak. At dala ko rin ang aking paninindigan. Habang pinoprotektahan ko ang isang grupo ng matatanda na nagkukubli sa likod ng lumang kapilya, nilapitan ako ni Gurano. Nakakatawa, Anya. Isang dating manunugis, ngayon ay walang laban. Umasa ka sa pag-ibig ng isang halimaw. Isa kang kahihiyan sa lahi mo. Hindi ko siya sinagot. Sinugod ko siya, ngunit sinalubong niya ako ng lakas na tila bagyong sabay ng kidlat. Tinapon niya ako sa pader ng simbahan. Bago siya makalapit para tuluyan akong wakasan, sumulpot si Salome, nag-aalab ang mata, nanlilisik ang titig. Tama na, Gurano. Hinampas niya si Gurano gamit ang alon ng hangin mula sa kanyang kamay. Tumilapon ito, ngunit agad ding nakabangon. Nagtagisan sila ng lakas ng paniniwala ng nakaraan. Ang kanilang labanan ay hindi lang pisikal, ito ay labanan ng alaala. Si Salome, nagsisikap magpatawad sa nakaraan. Si Gurano, pilit binubuhay ang galit at pagkatalo. Habang magkaengkwentro sila, lumapit sa akin ang isa sa mga pinunong aswang, isang babaeng tila dating kaibigan ni Salome. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kalituhan, ang pakiusap. Tila may isinisigaw sa kanyang kalooban na hindi maipahayag ng kanyang bibig. Dumampot ako ng dahon ng banaba, isa sa mga halaman na ginagamit sa pangontra. Ginamit ko ito upang itarak sa kanyang balikat. Hindi upang patayin, kundi upang basagin ang kontrol ni Gurano. At doon ko nakita, hindi sila kumikilos ng kusa. May kontrol si Gurano sa kanila, isang kapangyarihang ginagamit para gawing alipin ang kapwa aswang. Isa itong orasyon, isang sinaunang uri ng pamimilit na tanging malalakas na nilalang lang ang nakagagawa. Salome, sigaw ko. Kinokontrol niya sila. Tumigil si Salome sa gitna ng labanan. Itinaas niya ang dalawang kamay. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang bughaw na liwanag, isang uri ng enerhiya na tila sumisira sa anino ni Gurano. Wala kang kapangyarihan sa akin, sigaw niya. At hindi mo na sila pag-aari. Sa isang huling bugso, nilusob ni Salome si Gurano. Hindi ko na inintay ang huli, sinugod ko rin siya, at sabay naming tinapos ang halimaw na siyang naging ugat ng lahat ng gulo. Pagkatapos ng labanan, unti-unti nang bumalik ang liwanag sa paligid. Ang mga aswang na dating sunod-sunuran ay naibalik sa ulirat. Wala nang dugo sa hangin. Wala nang sigaw. Tanging pagod, pagkalma at katahimikan. Sa unang pagkakataon, muling naipon ang mga tao sa plaza, hindi upang manisi, kundi upang magpasalamat.
Matapos ang madugong laban, dumaan ang Sitio Liwanag sa katahimikan na matagal nang hindi nararanasan. Wala nang aswang na gumagala sa gabi, wala nang hayop na bigla na lang nawawala, at higit sa lahat, wala nang galit sa pagitan ng tao at nilalang. Ngunit kahit napayapa na ang paligid, ang puso ko ay pun pa rin ang tanong. Ano na ako ngayon? Wala na ako sa samahan ng mga manunugis. Wala na rin ang banta ng mga aswang na siyang dahilan ng tungkulin ko. Si Salome, bagamat isa pa ring nilalang ng dilim, ay isa ng tagapagtanggol ng baryo, isang aswang na piniling tumalikod sa karahasan at yakapin ang sangkatauhan. Nag-umpisa kaming mag-ikot sa bawat sulok ng sitio upang tumulong sa pag-aayos ng mga nasira. Marami pa ring takot ang naroon, ngunit unti-unti, napalitan ito ng tiwala, lalo na nang makita nilang si Salome mismo ang nagkukumpuni ng mga nasunog na bahay, tumutulong sa mga matatanda at nakikipaglaro sa mga bata. Hindi nagtagal, nilapitan kami ng pinuno ng barangay. Elias. Salome. Maraming salamat sa ginawa ninyo. Hindi na namin kayo tinitingnan bilang aswang at manunugis, kundi bilang mga taong nagligtas sa amin. Napayuko ako. Maraming salamat po, Kapi. Ngunit may isa lang akong tanong, dagdag niya. Hanggang kailan kayo mananatili rito? Hindi ko agad nasagot. Si Salome man ay napatigil. Alam naming pareho ang kasagutan, hindi habang buhay. Naging usap-usapan sa kalapit na mga barangay ang nangyaring labanan. Marami ang nagtataka kung bakit may mga aswang na biglang nanghina at kung bakit may manunugis na biglang nawala. May mga datihang kasamahan kong tila gusto akong hanapin upang panagutin o baka patayin. Nagdesisyon kami ni Salome, lisanin ang Sitio Liwanag. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi dahil gusto naming magsimula sa lugar kung saan hindi kami hahabulin ng nakaraan. Gusto naming bumuo ng tahimik na buhay, malayo sa kaguluhan ng mundo ng mga nilalang at mandirigma. Sa gabi ng aming pag-alis, nagtipon ang mga taga-barangay. May dala silang mga kandila, bulaklak at pagkain. Isang simpleng seremonya ng pasasalamat at paalam. Lumapit sa amin ang batang si Arvin, ay hawak na papel na ginuhitan ng larawan, ako at si Salome, magkaakbay, may araw sa likod. Tito Elias at Salome. Huwag niyo po kaming kalimutan, ha? Lumuhod si Salome at niyakap si Arvin. Hindi ka namin malilimutan, Arvin. Laging nasa puso ka namin. Pagkaraan ng ilang oras, tumuloy kami sa kagubatan, dala ang kaunting gamit at alaala. Habang binabaybay namin ang maputik na daan, nakaakbay ako kay Salome. Tahimik lang kaming naglalakad, walang salitang kailangang bitawan. Hanggang sa narating namin ang isang mataas na burol, kung saan tanaw ang buong sitio. Dito tayo magpaalam, wika ko. Tumango si Salome. Ngunit hindi sa huling pagkakataon. Umiti ako. Hindi nga. Dahil ang mga alaala hindi naglalaho. Manunugis man ako noon, at ikaw ay aswang, ang mahalaga, pareho tayong naging tao sa mata ng isa't isa. Nagyakapan kami. Tahimik. Malalim. Puno ng pangunawa. Pagkaraan ng ilang taon, narinig kong muli ang pangalan ni Salome sa mga kwento sa iba't ibang baryo, hindi na bilang halimaw, kundi bilang ibantay ng mga gubat. Isang nilalang na tahimik na gumagala sa mga kagubatan, tumutulong sa mga nawawala at nagbibigay babala sa mga aswang na nais manakit. Ako naman, nagsimulang magsulat. Hindi na bilang isang manunugis, kundi bilang tagapagsalaysay. Isinulat ko ang kwento namin, ang kwento ng isang aswang na nahumaling sa isang baguhang manunugis. Kwento ng isang pag-ibig na hindi sinukat sa pagkatao o lahi, kundi sa tibay ng paninindigan at lalim ng pag-unawa. Epilogo, sa dulo ng bawat alamat, tanong ng marami, paano kung ang halimaw ay marunong magmahal? Paano kung ang tagapagligtas ay marunong ding umiyak? Ang sagot, baka pareho lang silang tao. 25